Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang magulang. Sa pag-akalang siya'y kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Ngunit, hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay obedience. Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas iniisip natin na ang pagiging malaya ay ang kakayahang gawin ang gusto natin. Iniisip natin na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagkontrol ng ating kapalaran. Ngunit sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, lalo na sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Jose, ipinapakita sa atin ang isang kakaibang landas. Ang landas ng tahimik, ngunit makapangyarihang pagtalima. Ang kwento ay napaka-pamilyar sa atin. Ang pamilya ni Jesus, Maria at Jose ay pumunta sa Jerusalem para sa pista ng Paskwa. Pagkatapos ng pagdiriwang, umuwi na sila, ngunit hindi nila napansin na si Jesus ay naiwan pala sa templo. At sa loob ng 3 araw, hinanap siya ng kanyang mga magulang. Isang karanasang puno ng pangamba, ng pag-aalala, at ng sakit. Sa wakas, natagpuan nila si Jesus sa templo. Nakaupo sa gitna ng mga guro, nakikinig at nagtatanong. Nang tanungin siya ni Maria kung bakit niya ginawa ito, sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Isang misteryosong sagot, isang sagot na hindi agad naunawaan ni Maria at Jose. At dito pumasok ang lalim ng kwento natin ngayon. Sa kabila ng hindi nila lubos na pagkaunawa, sinabi ng Ebanghelyo, siya'y sumama sa kanila pabalik sa Nazaret at naging masunurin sa kanila. Ito yung susi, yung pagtalima. Sa unang tingin, tila simple lamang ito. Ngunit sa mas malalim na pagninilay, ang pagtalima ay hindi kahinaan kundi isang malalim na anyo ng lakas. Ito ay ang kakayahang magtiwala kahit hindi mo nauunawaan ang lahat. At dito natin makikita ang katauhan ni San Jose. Si San Jose ay halos walang sinabi sa Ebanghelyo. Walang mahabang talumpati, walang dramatikong eksena,
Ngunit ang kanyang buhay ay nagsasalita ng malakas. Isang buhay ng tahimik na pagtalima sa kalooban ng Diyos. Isipin natin ang kanyang sitwasyon. Tinanggap niya si Maria kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyari. Tinanggap niya si Jesus bilang kanyang anak. Pinrotektahan ang banal na pamilya. At sa Ebanghelyo, ngayon makikita natin siya bilang isang ama na nag-aalala, naghahanap, nagmamahal. Ngunit higit sa lahat, siya isang taong marunong tumalima sa Diyos. Ang pagtalima, siguro isa sa pinakamahirap na bagay na gawin. Gusto nating maintindihan muna bago tayo sumunod, bago natin gawin ang isang bagay. Gusto nating makita muna ang buong plano bago tayo lubos na magtiwala. Ngunit ang buhay ay hindi ganoon. May mga sandali na hindi malinaw ang direksyon. May mga pagkakataon na tila tahimik ang Diyos. May mga sitwasyon na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa buhay natin. At dito tayo sinusubok. Magtitiwala ba tayo? Magrereklamo? Susunod ba tayo o lalayo? Mga kapatid, ang pagtalima ay hindi bulag na pagsunod. Ito isang malalim na pagtitiwala na ang Diyos ay mayroong mas malawak na pananaw, na plano kaysa sa atin. Si Jesus mismo, bagamat siya ang anak ng Diyos, ay piniling magpasakop kina Maria at Jose. Ang Diyos na nagkatawang tao ay natutong sumunod. Isang napakalalim na misteryo. Ipinapakita nito na ang pagtalima ay hindi nakakabawas sa dignidad ng tao. Sa halip ito'y daan patungo sa tunay na paglago. Lumago si Jesus sa karunungan at sa kagandahang loob ng Diyos at ng tao. Ang paglago ay bunga ng pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa ating buhay, nais nating lumago sa pananampalataya, sa pagkatao, sa misyon. Ngunit madalas ayaw nating dumaan sa proseso ng pagtalima. Gusto natin ang bunga ng hindi pinagdadaanan ang ugat. Ngunit ang Ebanghelyo ay malinaw. Ang tunay na paglago ay nangyayari kapag ang tao ay marunong makinig, magtiwala at sumunod sa Diyos. Sa konteksto ng pamilya, ang Ebanghelyong ito ay isang paalala sa kahalagahan ng pagmamahal, pag-unawa at pagtitiis. Ang pamilya ni Jesus ay hindi perpekto sa panglabas na anyo. Nakaranas sila ng pagkalito, paghahanap at hindi pagkaunawa. Ngunit sa kabila nito, nanatili silang nagkakaisa sa pagmamahal at sa pagtitiwala sa Diyos. Sa ating panahon, maraming pamilya ang dumaraan sa pagsubok. Hindi pagkakaunawaan, distansya, sugat ng nakaraan, ngunit ang halimbawa ng banal na pamilya ay nagtuturo na ang tunay na lakas ng pamilya ay hindi sa kawalan ng problema, kundi sa kakayahang magtiwala sa Diyos sa gitna ng problema. At si San Jose, ang huwaran ng ama, hindi dahil sa kanyang salita, kundi dahil sa kanyang gawa. Isang ama na tahimik, matatag at tapat sa kanyang tungkulin. Sa huli, ang tanong para sa bawat isa sa atin ay ito. Kaya ba nating tumalima sa Diyos kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang kanyang plano? Mga kapatid, ang pagtalima ay hindi pagkawalan ng kontrol. Ito'y paglalagak ng ating buhay sa kamay ng Diyos na higit na nakakaalam ng lahat. At doon natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Sa mga sitwasyon ng ating buhay na hindi natin maintindihan, handa ba tayo magtiwala at
tumalima sa kalooban ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, tulad ni San Jose, turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano. Kahit hindi namin ito lubos na unawaan. Bigyan mo kami ng pusong marunong makinig at sumunod sa iyo. Sa aming mga pagdududa at takot, naway ang iyong kalooban ang aming sundin. Amen. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.